Oh, tama-tama lang oh. Ayan, at naisipan ko na naman nga magluto ng beef steak. Ito sana masarap na pang beef steak o yan, puro taba o. Pero ito ang napili ko dahil 5 peraso na. Hindi ba kaming kakain? Pwede na to, 23. Malaman ko nga magkano nga abutin to. Walaan ko 465. 465 ang akin. Ayan. May kasama ng isda dyan. Saka ito yung karne. Ayan. Malaman natin kung magkano ang abutin. Ayan. Ito na nga yung aming napamili. Medyo malaki ang inabot. Kasi medyo marami naman ang aming napamili. Ayan. So, ito na nga. Magluluto na nga ako. Mag-umpisa na ako magluto. Hindi ko na pinakita sa inyo kung magkano yung aking pinamili. Pero umabot sa na 500. Ito na nga. Ito yung pinakang magandang beef steak. Dahil ito yung malalambot. Hindi katulad nung dati na ginawa kong beef steak. Malalaki. Ito medyo maliliit lang siya. Medyo mga isang palad lang ang laki. At medyo manipis siya ng konti. Hindi katulad nung nabili ko nung una. At ito na nga. Nilagay ko na nga siya sa ibabaw ng plato at nilagyan ko ng tissue. At ito nga, tinuyo na natin ng konti para mawala yung mga dugo-dugo at naglagay na nga ako ng asin. Mas masarap kasi pag gagawa kayo ng beef steak, damihan nyo ng asin kasi yun ang nagpapasarap talaga sa baka, yung maalat, medyo maalat ng konti. Damihan nyo lang ng asin. Ayan, lamas-lamasin lang natin sa asin para medyo ma-absorb ng kaunti yung asin. Balik rin hanggang sa malagyan nga siya ng lahat-lahat na yan. Ang mas maganda nga yan, coated siya lahat ng asin. Kasi kahit saan mo siya kagatin. Ayun nga, habang tinitimplahan ko nga yung nagpainit na muna ako ng mantika sa ating kawali. Para habang naglalagay tayo ng sahog, ng panimpla doon sa ating beef steak, ma-absorb na siya ng konti at mainit na yung mantika natin. Nilagyan ko nga siya ng paminta. Ayan, dinurog-durog ko yung paminta at hanggang sa binaliktad ko. Lahat yan, pag nilagyan mo siya ng lahat ng asin at saka yung paminta, masarap na yan. Ito na nga, at umpisa na natin isa lang mainit na yung ating mantika. Malaman natin kung anong magiging resulta nito. Isa-isa na natin ilalagay yan. Medyo mainit na ng kaunti yung mantika, pero pwede na. Ayan, isa-isa na nating ilagay. Kumukulo na nga ng kaunti. Mainit na yung ating mantika. Hanggang sa magkasya yung lahat ng ito, dahil medyo maliit nga ng kaunti yung aking kawali. Pagkasyahin na natin lahat ito, ayan. Hindi naman siya masyadong kalakihan. So hanggang sa antayin na natin siya hanggang sa maluto nga yung kabilang side. Tingnan nga natin kung luto na. Ayan, medyo luto na ng kaunti. Iimbinan lang natin ng konti. Medyo naparami yata yung mantika. Kusa kasi siyang nagmantika. Kaya medyo dumami na yung mantika. Kailangan bawasan ng mantika nito. So, ayan, binaliktad nga natin. Nakita natin na medyo luto na. Hanggang sa binaliktad nga natin lahat, ayan, luto na. Binawasan ko pala yung mantika kasi maluluto siya ng husto pag maraming mantika. So, kailangan konti lang ang mantika niya para medyo masunog yung gilid. Hanggang sa, ayan, binaliktad ko na nga. Binaliktad, baliktad ko na nga hanggang sa naluto na. Ayan. Ayan o. Pwede na to. Luto na yan. Umpisa na natin. Luto na ito. Lagay na natin sa plato para malaman natin kung luto na nga talaga siya. Subukan natin kung anong kinalabasan nito. Tingnan na natin. Yun o. Oh, tama-tama lang o. Yan o. Sakto.
Tapos lagay natin tong mantika. Ilagay natin yung mantika para medyo juicy pa rin siya. Ayan siya, oh. Yan, pwede na yan. Tara. Kain na. Let's go. Let's do this.